Yung kailan lang nabili itong sasakyan tapos may biglang lumabas na sira. Po yung bumabagsak yung minor bigla? Po. Minsan naman po nagiging normal ganun po. Minsan normal, minsan hindi. Opo. Tignan ko nga po yung pero po susi. Sige po. Siyempre, bago ko hatulan yan, check upin ko muna itong makina ni customer. Neutral ko yan mga boss dahil nga sa start ko itong makina. Sana lang lumabas yung problema para mas madali kong matrace. Kakuha lang namin nung January. Ito, kabibili nyo lang noong January, ilang buwan na. Tapos tinaysol ko po nung March. Oh. Yun po. Pag yung mabilis ang takbo ko minsan, may nabinong parang mahiingay. Kaya ko ngayon itong bumiyahin ng malayo, Brad. Okay, garaw, ganun po. Kung wala namang problema yung makina, bakit naman hindi kaya kung tugegaraw lang? Pero kung may problema, gaya ng nararamdaman niya ngayon, syempre hindi pwede. Dapat running condition. Gaya nito, hindi stable itong idle niya. Tapos pag nire-revolution ko, delay siya. Switch off ko nga muna itong makina, tapos i-start ko ulit yan. Pati sa starting niya, delay. I-revolution ko yan. Paano po bumabagsak yung minor nito, boss? Sir. Paano po bumabagsak yung minor nito ang sinasabi nyo? Halimbawa, paano? Nung nag-aircon, binuksan ko yung aircon. Pag nag-aircon. Opo. Tapos minsan nagno-normal, tapos bigla na lang bumabagsak po nung nakaraang araw ko ganun. Tapos kaninang umaga nung binibiyahe kami, okay naman siya. Tapos nung nandito na po kami sa baliko na kami sa Ortigas, biglang gumanon. Tapos bumalik na naman sa dati. Tapos laro na naman. May time siya na Hindi stable yung idle, hindi siya naging stable. Opo, bigla na lang nanginig. Natakot po ako, baka mamaya titirik kami sa ang ginagawa ko, pinapatay ko yung aircon. Para yung yung idle up niya hindi Tama naman si customer sa sinabi niya. Nandito lang sa throttle body yung problema. Kaya biglang nanginginig itong makina at bumabagsak nga yung minor. Pero hindi naman siya palyado. sabi ko baka magumilan po siguro ganun. Possible yung pagpalya ng makina kanina na naramdaman ko, pwedeng sa throttle body lang galing yung marumi siya kaya nanginginig yung makina. O di ba pag inaapakan ko bigla yung gas pedal niya, delay, ibig kong sabihin hindi siya agad nagre-response. Labas nga muna ako, buksan ko yung hood para ma-testing ko itong makina. Habang nire-rev ko kasi kanina, parang may umiingay pa dito sa makina niya. Siguro yun yung naririnig ni customer na ingay. Alam niyo mga boss, kaya ako chine-check up maigi itong sasakyan ni customer dahil nga sa ayaw ko na magkamali ng hatol. Kaya uulitin ko yung pag-rev ko na meron kasi siyang lumalabas na ingay na rug, gumaganon siya eh. Alam ko na mga boss kung saan ang gagaling yung ingay. I-rev ko naman ito para malaman ko kung may problema sa spark plug. And mga boss, kung makikita nyo, matining naman siya at hindi naman pumalya itong makina. Maaaring dito lang talaga sa throttle yung problema. Okay, patay nga po. Makina. Ilapit ko itong camera mga boss para maipakita ko sa inyo yung lumalabas na ingay kapag binibigla kong i-rev itong makina. Kaya may tumutunog eh. Pag nire-revolution ko, di ba? What? Opo, pagka nag-start din ko minsan. Wait! Gumaganon, ayun yung belt yun. Patang pinalitan naman. Ito, luwag din oh. Luwag din. Patang pinalitan yung nasa loob. Opo, yun nila nasa
Bakit po? Na ano yan eh, na naputol. Yung naputo lang ang pinalitan pero yung maluwag hindi in-adjust. Hmm. Binalik din sa dati. Very good. Tanggalin ko na nga itong throttle body mga boss. Siyempre unahin nyo muna itong inlet hose na nakalagay nga dito sa throttle body. May clamp naman yun, luluwagan nyo lang. Tapos dito naman sa accelerator cable, gagamit kayo dyan ng open wrench na number 12. Dahil sa kontrahan yan, dalawang tools yung gagamitin nyo. Luluwagan nyo lang itong dalawang nut nya para may disconnect nyo yan dito sa throttle. Ayun na mga boss, natanggal ko na itong kable. Tapos isunod nyo sa tatanggalin itong maliit na hose na nakakonect dito sa inlet hose ng throttle body. Pag natanggal nyo yan, pwede nyo na ngayon hugutin itong inlet hose dito sa throttle body. Tapos pwede nyo nang tanggalin sa pagkakaklip itong cover ng air filter. Kaya lang huwag nyo muna palang tuluyang tanggalin yan. Hugutin nyo muna itong connector ng map sensor. Ayan mga boss, tanggal ko na siya. Tsaka nyo ngayon tuluyan ng tanggalin itong cover ng air filter. Hindi yung throttle, oh. Marumi na pala. Ilapit ko itong camera mga boss. Hindi yung throttle niya, oh. Grabe ang kapal ng alikabok at carbon na kumapit dito sa plate niya. Kaya positive na yun mga boss. Diyan lang nanggagaling yung pagbagsak ng minor. At yung sinasabi naman ni customer na ingay dito sa makina, sa mga belt lang yun. Diyan lang naman ako magpo-focus mga boss para hindi na masyadong gumastos pa si customer. Sa nakita ko kasi wala namang problema ito sa fuel filter at sa spark plug niya. Kaya tanggalin ko na yung dalawang connector dito sa throttle body, yung sa TPS niya at dito sa IACB. Kaya lang itong connector dito sa IACB niya masyadong kumapit ng gusto. Kaya gagamit ako dyan ng flat screw mga boss. Yan ang gagamitin kong pantulak para ma-disconnect ko nga itong connector niya. Dito kasi sa connector mga boss, meron ka dyang ipipress para matanggal mo nga yan sa pagkakalak at ma-disconnect mo. Eh ang problema, plastic lang yan at nang pinipress ko parang mapuputol. Kaya ang ginawa ko, dinahan-dahan ko lang sa pagdiin, sabay tulak naman itong flat screw. Ayan mga boss, na-disconnect ko na itong connector. Dito naman sa ibabaw ng throttle body, meron siyang vacuum hose. Dinisconnect ko rin yun. Tapos, sunod kong gagawin dyan, gagamit ako ng socket wrench na number 12 para maluwagan ko itong nut dito sa ibabaw ng throttle body. At sa ilalim naman, meron ka naman dyan luluwagan na 2 bolt na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naluwagan ko na yung 2 bolt. Kaya gamit ulit itong socket wrench sa number 12, kakamayin ko na yan sa pagluwag para tuluyan ko na ngang matanggal yung isang nut at 2 bolt na number 12 dito sa throttle body. Ayan mga boss, tanggal ko na yung 3 tornilyo dito sa throttle body. Kaya pwede ko na ngayon i-pull out yan. Kaya lang ang problema, meron pa palang nakakapit na isang vacuum hose dito sa throttle body. Kaya gumamit ako ng flat screw. Tinulak ko lang yan para ma-disconnect. Tapos pwede ko na ngayon tuluyang tanggalin itong throttle body. At ito na mga boss, kung makikita nyo dito sa plate niya, ang kapal ng dumi na kumapit. Alikabok, kapal na kumapit, oh. Pati carbon, nagalo-halo na sila, eh, no? Grabe. Kaya pala may mga time na yung idle nito bumabagsak or namamatay itong makina. Kaya naman biglang nanginginig yung makina or pumapalya siya. Ito lang pala yung salarin, yung grabing dumi na throttle body. At bago ko linisan yan, dito muna ako sa isa pang pinoproblema ni customer na pag nag-start daw siya sa umaga or nag-revolusyon, merong umiingay. At sa nakita ko nga, itong mga belt niya maluluwag. Samantalang ayon kay customer, kailan lang ito nagpalit ng alternator belt, di dapat kahit papano mahigpit yan. Hayaan ko na nga yan, punta na ako dito sa ilalim ng sasakyan. At dahil sa bago na yung alternator belt niya, ang gusto ni customer, pati itong 2 belt, palitan ko na rin daw ng bago. Kaya after ko maluwagan yung nut dito sa tensioner bearing, kung makikita nyo itong bolt adjuster niya sa tensioner, niluwagan ko rin para matanggal ko nga itong lumang belt dito sa aircon compressor. Check ko nga itong bearing. May kalagyan bearing. Higpitan ko muna itong nut niya para sigurado ako sa paghatol na gagawin ko. Tapos itong belt, ililis ko yan para walang sagabal. Tsaka ako ngayon siya check upin. Kalug talaga, kaya tatanggalin ko itong pulley para mapalitan ko nga yan ng bearing. Isang nut lang naman na number 14 yung tatanggalin nyo dyan mga boss para ma-pull out nyo na itong tensioner pulley niya. Ayan mga boss, natanggal ko na. Pero bago ko kalasin yung bearing sa pulley, punta muna ako dito sa belt sa power steering. Kailangan kasi matanggal ko rin yan. Dahil nga ang gusto ni customer, palitan ko na rin daw ng bago yan. So pagtanggal naman itong
belt dito sa power steering mga boss, madali lang. Wala ka naman dyan tatanggalin ng mga bolt and nut. Bali, ang gagawin mo nga lang dyan, luluwagan mo lang naman yung mga bolt and nut dito sa power steering pump. Ulitin ko lang, wala kayong tatanggalin na bolt and nut dyan, luluwagan nyo lang. Kapag maluwag na, pwede nyo na ngayon itulak itong power steering pump para yumuko siya nang sa ganun, mag-adjust itong belt paluwag. Pag kulang pa, itulak nyo lang itong pump para bumaba pa siya. Kaya lang kung makikita nyo, sagad na yung pagkaka-adjust ko dito sa power steering pump niya. Tapos masikip pa rin tanggalin itong belt. Kaya ang diskarte dyan, mailabas ko ng kaunti sa pulley niya itong belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilihis ko ng kaunti itong belt dito sa pulley. Tapos punta ako dito sa ilalim ng sasakyan. Paikutin ko itong crankshaft pulley gamit nga yung number 19 na box wrench para bumitaw itong belt dito sa pulley. Ayan na mga boss, maluwag ko nang natanggal itong belt niya dito sa pulley. Kaya pwede ko na ngayon tuluyan tanggalin itong belt dito sa power steering. Ganon din yung isa pang belt dito sa aircon compressor. Papalitan ko rin yan mga boss, kaya tatanggalin ko rin yan. At ito na ngayon yung bagong bili ni customer na belt para dito nga sa aircon compressor niya. Sa paglagay yan mga boss, padali lang. Siyempre, isasampa niyo yan dito sa pulley ng aircon compressor at dun sa inikutan niya. Siyempre naman, dapat tinandaan niyo yung inikutan nitong belt para hindi kayo magkamali pag naglagay na kayo ng bagong belt. At pag okay na, ito naman ngayon yung bagong belt dito sa power steering. Sa paglagay niyan mga boss, ganun din. Sasampan nyo rin yan dito sa pulley na inikutan niya. At dahil nga sa same size lang din yung binili ni customer na belt, medyo maskip uli yan ilagay. Kaya ang diskarte, ilalim ka ulit. Para di mahirapan ilagay. Yun oh. Diba? Ganyan lang. Diba? Ayun, ayos na. Ganyan lang naman ang discount. Talaga diskarte pala yan eh. Ganun din mga boss, yung crankshaft pulley, ilikot ko lang yon gamit yung socket rin sa number 90. Para nga itong belt sumampas siya dito sa power steering pulley. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng pinakamatikas mo na flat screw. Tulak mo paangat itong power steering pump para mag-adjust siya. Kasi mahihila ng pulley itong belt sisikip ngayon itong belt. Ngayon, ang diskarte mo, pag sumikip siya, higpitan mo ngayon yung 2 bolt dito sa ibabaw ng steering pump mo. At dahil sa mag-isa ko lang, syempre, 2 banat yung gagawin ko dyan. Kaya itulak ko ulit paangat itong power steering pump para makuha ko yung tamang adjustment nitong belt. Na pag okay na, higpitan ko na ngayon yung 2 tornilyo dito sa ilalim ng pump. Tapos, pwede ko nang i-check itong belt dahil tama na yung higpit niya. Pwede ko na ngayon i-final yung higpit dito sa 2 tornilyo ng power steering pump sa ibabaw. Ayan na mga boss, mahigpit na sila parehas. Tapos i-check ko ulit yung pagkaka-adjust ko dito sa belt dahil okay naman. Balik ulit ako dito sa ilalim ng power steering pump para ma-final ko na nga yung higpit dun sa 2 tornilyo dito sa adjuster niya. At pag okay na, punta na ako ngayon dito sa tensioner bearing niya, yung adjuster ng aircon belt. Yun nga mga boss, dahil nga sa may kalog itong bearing, kailangan na yan palitan. Ang diskarte lang naman dyan mga bossing, tanggalin nyo itong bearing dito sa pulley niya. Kita nyo naman, madali lang tanggal agad. Ito pa. Kaya ibinigay ko na kay customer itong pyesa para bumili siya. Wow, instant, nandito agad. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. Lilinisin ko pa itong throttle body niya para malaman nga natin kung magiging okay na ito. Kaya pakiabangan na lang sa last part. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!